Magandang, araw po sa inyong lahat, ha. Pasensya na po kayo medyo pause po tayo ngayon dahil dito po sa dahig, mainit na mainit biglang lalamig na lalamig 'no. Minsan po naabutan ako na umalis ako ng bahay napakainit, tapos sa pagdating ng hapon biglang bumagsak ang temperatura kasi nga po tabing dagat at talaga namang nanginginig yung laman ko 'no. So ayan po, tayo'y, inuubo na naman, hinihika at nawalan pa ng boses. Itong pagkawala ng boses po kahapon po ito sa street 'no, matapos po kasi yung, naging briefing ni VP Sara sa Duterte Street, may nagdala ng ice cream, nakikain ako ng ice cream bagamat bawal at yan po nangyari, completely wala po akong boses kahapon. Ang sabi ko nga, kung yung mga ilang tao rito sa dahig, hindi naman tagumpay sa panunupil ng karapatan ng malayang pananalita, aba yung weather ng Hague, yung init tapos lamig ang siyang nagtagumpay. At least kagabi na nasupil ang aking karapatan ng malayang pananalita kasi nang wala completely ang aking boses. So ngayon naman po, kahit papaano, sana maintindihan ninyo mga sinasabi ko. Well, malungkot po ang topic natin ngayon kasi kahapon sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ni VP Sara na naghuling habilin na si Tatay Digong. Tatapatin ko po kayo 'no, na bago po, lumabas ang, kung sino man ang bibisita kay Tatay Digong, lagi kong sinasabihan, let's be cheerful, sabihin natin na he's doing okay and that, nothing to worry about. Kasi alam naman namin na ang daming nagmamahal kay Tatay Digong at, there's no point na, na, ma-concern yung mga supporters ni Tatay Digong kung sasabihin natin na, medyo hindi okay ang lagay ni Tatay Digong. Pero nanggaling na rin kay, VP Sara 'no, na naghuling habili na siya at talaga naman pong nung sinasabi niya 'yan, nais ko maiyak 'no dahil, alam ko naman talaga na masama ang loob niya. Alam ko na napakalungkot niya ngayon. Alam ko na hindi niya matanggap ang naging kapalaran niya na husgahan ng mga dayuhan sa isang, bayan na hindi kanyang bayang sinilangan 'no. At ako mismo 'no, dahil ako nga 2 beses nag-aral sa abroad, 2 beses nagturo sa abroad, palagi ko umuuwi. Alam ko kung gaano kahalaga na at least yung mga huling araw ng isang tao ay, naroroon sa kanyang lupang sinilangan. So kumbaga, the cat is out of the bag. Naghuling habilin na po si Tatay Digong. At sa tingin ko naman, bagamat si, VP Sara ay sinabi kong woman of steel na hindi siya talaga nahahabag, hindi gaya ng dalawang lalaking kapatid na talagang hindi na makaharap sa tao matapos ang kanilang mga huling, bisita kay Tatay Digong. Si, VP Sara ang sabi, well baka naman normal 'yan sa mga 80 anyos na nagpaplano na talaga kung paano nila gustong huling, habilin sa bayan 'no. At, sa kaso nga ni Tatay Digong, ang sabi ni VP Sara, gusto niyang ma-cremate, ayaw niyang magpalibing at gusto niya kung dito siya mamamatay sa Netherlands, dito na siya i-cremate at, iuwi na lang ang kanyang abo sa Pilipinas. Sinabi ni VP Sara na hindi siya sigurado kung siya ay susunod dun sa huling habilin ni Tatay Digong, bagamat napakahirap naman sumuway sa huling habilin. Dahil lang sabi ni VP Sara hindi siya sang-ayon sa cremation. Ang gusto niya, maiuwi pa rin ang kanyang tatay sa Pilipinas. So mga kaibigan, mga kababayan, narito na tayo sa punto na pinag-uusapan natin ang huling habilin na ni Tatay Digong. Napakalungkot po. Well, hindi naman natin sinasabi na hindi dapat talaga maghuling habilin ng isang 80 anyos dahil alam naman natin na yung kasabihan na there's no other certain thing than death and taxes in this life. So alam natin lahat tayo, from ash, we shall go back to ash. Nakasulat din yan sa Biblia. Pero malungkot lang kay Tatay Digong, kung paano na sa kanyang huling habilin, kung paano magtatapos ang kanyang legacy dito sa mundong ito. Siya, sabi nga niya, kapag siya ay namatay dito sa Netherlands at naririnig naman natin na talagang butot balat na si Tatay Digong at wala ng gamot, alam na natin na baka meron talagang dahilan kung bakit naghuhuling habilin na ang Tatay Digong, hindi lang ang kanyang edad. Napakalungkot kasi si Tatay Digong po, unang-una sa ating kasaysayan 'no, siya lang po ang kauna-unahang presidente matapos ni FDR na hindi pinakulong ang sumunod na presidente sa kanya. Si Erap Estrada, pinakulong. Si, Gloria Macapagal Arroyo, pinakulong. Pero si Tatay Digong, bagamat po puwede niyang benggahin si, Noynoy Aquino, hindi naman niya ginawa 'yan. Ang katunayan niyan sa mga dilawan, 'wag mo po nating kalimutan na nung panahon ng 1986, ang Mami Soledad niya at saka si Tatay Digong ay talagang
sumuporta kay Cory Aquino. At nung tinanong ko siya, nung ako'y nagtatrabaho pa sa kanya, kung bakit sumuporta sila kay Cory Aquino, ang sagot niya sa akin, kasi at that point, talagang si Marcos, wala ng control sa militar. At para sa ikabubuti ng bayan, sumuporta na talaga sila kay Cory Aquino, no? So, wag po natin kakalimutan yung ganyang aspeto ng buhay ni Tatay Digong. Nakakalungkot na yung mga dilawan ngayon at mga pinklawan, bagamat yung panahon na naging presidente si Tatay Digong at ang kanyang nanay ay solid supporter ni Tita Cory, kinalimutan na ng mga dilawan yan at minabuti nila na makipag-alyansa ngayon sa mga Marcoses na kinasusuklaman talaga ni Cory Aquino dahil nga sa pagduda na pinatay nila si Ninoy Aquino. Well, ang katotohanan po niyan, pati naman si VP Sara ay pinaalala sa mga loyalist, sa mga kurista na ang talagang dahilan kung bakit hindi mapapatawad ng mga dilawan ang mga Marcoses ay yung duda na sila nagpapatay kay Ninoy Aquino. At nung minsan nga nag-articulate ng concern itong si VP Sara na makaganyan din ang maging kapalaran ni Tatay Digong kung siya'y mananatili sa Pilipinas. Iyan yung konteksto ng sinasabi nila na siguro blessing in disguise na nasa Hague siya ngayon kasi malayo siya sa pagpatay, no, na sinapit siyempre ni Ninoy Aquino. But anyway, dahil nga naghuling habili na si Tatay Digong, balikan natin talaga kung sino si Tatay Digong. No? Siya po ay pumasok ng politika matapos maging piskal sa panahon ni Cory Aquino. Dahil po sumuporta siya at ang kanyang nanay kay Cory Aquino, siya po ay na talaga unang-una bilang Vice Mayor OIC ng Davao City. Gaya po ni Jojo Binay, sila ay nagsimula ng kanilang karera sa politika bilang appointive OIC. Ang nag-appoint po sa kanila ay siyempre si Presidente upon recommendation of Nene Pimentel ng PDP Laban. Kaya naman po, iyan ang ugat ng ties ni Tatay Digong sa PDP Laban dahil pinagkatiwalaan siya ni Nene Aquino ng PDP Laban na maging OIC Vice Mayor ng Davao City. Matapos po maging OIC Vice Mayor, siya po itong kabunan ng mayor at alam na po natin na for 3 terms siya ay naging mayor at matapos yan ay naging kongresista, tapos nag 3-term mayor again, tapos nag-vice mayor kay Inday Sara at nag-mayor muli at naging presidente ng Pilipinas. Marami pong talagang nagulat na siya ay naging presidente, pero ang tingin ko kaya naging surprise winner siya doon sa eleksyon na yon kung saan ang dapat na naging frontrunner ay yung manok ng presidente na si Marojas ay dahil nga sa kaplastikan ni Marojas at ng mga dilawan ng mga panahon na yon. Mantakin nyo, alam naman natin na galing siya sa isang pinakamayamang pamilya sa Pilipinas, itong si Marojas, nagpasikat sa kanya Mr. Palengke. Instead of Mr. Palengke, siya pala yung nagmamay-ari ng palengke, yung farmer's market. At syempre, yan yung pinula sa kanya, no? Na puro kaplastikan, puro pagpapanggap ang kanyang kandidatura. At yan ang dahilan din kung bakit ang taong bayan isinuka na yung mga trapo. Kasi ang gusto ng mga taong bayan Pilipino, nung hinalan nila si Tatay Digong, gusto nila yung totoo. Yung taong totoo, hindi nagpapanggap. Ito si Tatay Digong, nagmumura, na inaamin na babaero siya, pero ang sinasabi niya, matinding pagmamahal ko sa ating bayan, sa inang bayan. So bagamat inamin niya ang lahat ng mga dapat sana itinatago ng mga trapo, yung mayroon siyang mahigit na isang asawa, at yung kanyang mga pagmumura, at saka yung kanyang pulisiya sa Davao na zero tolerance sa droga, iyan ang dahilan kung bakit minahal siya ng taong bayan. Minahal siya dahil siya ay totoo. At sa politika naman talaga ng Pilipinas, alam natin na karamihan ng mga nananalo, lalong-lalo na bilang presidente, dahil doon sa tinatawag na manufactured charisma. Mga kaplastikan, mga pagpapanggap, no? Mga balat kayo. At si Tatay Digong was refreshing kasi for the first time, you see what you get. Walang tinatagong sikreto, walang pagpapanggap. Siya ay tao lamang, may mga pagkukulang, pero basihan niyo siya sa kanyang unang-una, napatunayan ng pagmahal sa bayan, at pangalawa, yung tinatawag natin political will, yung kakayahan na mapatupad kung anong tama sa nakakarami. At yan nga po ay dahil nga dun sa kontrobersiya na hinaharap niya ngayon dito sa ICC, yung di umano ay Davao Death Squad at yung mga extralegal killings di umano ng mga drug suspects. No? Pero si Tatay Digong, bagamat ako po'y naniniwala na bilang abogado, iba yung pananalita sa ginagawa
pero yung pananalita ay importante para mapadala ang mensahe. Naniniwala po talaga ako na hindi naman totoo yung mga paratang na 30,000 ang namatay sa kanya. Sa katunayan nga po, sa ICC, hanggang 43 deaths lang. At kaya nga sinasabi natin, kung 43 deaths, walang dahilan. Parang isang dayuhang hukuman ang siyang maghusga sa kanya dahil kayang-kaya naman ng Pilipinong hukuman na yan ay husgahan at litisin. Pagdating naman sa kanyang pagiging presidente, ako po, hindi talaga ako nagsimula bilang supporter ni Tatay Digong. Gaya ng maraming Pilipino po, ako'y nagkaroon ng pagdayo, malayong dayo, no? Ako po talaga, ang sinuportahan ko sa presidente dati, si Jojo Binay. Never po ako sumuporta sa Marcos, never ako sumuporta sa Dilawan. Pero si Jojo Binay ang sinuportahan ko dahil sa tingin ko ay meron siyang kakayahan at may karanasan at dahil napayaman nga niya Makati, pwede niya mapatuloy ang pagpapayaman ng buong Pilipinas. Ako po ay nagulat nung ako'y tinawagan, unang-una ni Senator Bongo at later on ni Presidente Duterte mismo na nag-iimbita na maging kanyang tagapagsalita. Nasa Kongreso po ako noon. Isa't kalahating taon na akong nasa Kongreso at nung ako po'y tumakbo, number 6 po sa lahat ng party list yung akin naging partido. Pero bago ako tinawagan yan, ano ba yung mga naging past dealings ko kay Tatay Digong? Well, unang-una po, no, una ko siya nakilala dahil nga dito sa burlesking incident kung saan pinukulong ni dating Speaker Nograles itong Alexander Adonis, isang mamamahayag ng, kung hindi ako nagkakamali, yung Radio Mindanao Network, no? Kung saan ibinalita niya at isinadrama niya, isinadula niya yung nangyari kay Speaker Nograles nung nahuli ng asawa nung asawang koronel nung babae na kasiping niya sa isang hotel sa Makati. At di umano nga, itong dating speaker ay nagtatakbo hubad-hubad sa lobby, sa corridor sa isang Makati hotel. Now, pinakulong po siya at habang siya ay nakakulong na sa Davao Penal Colony, napagbigay alam sa akin kung anong dinaras niya. Ako naman po sa mulat-mula, ang aking advokasya ay ang karapatan ng malayang pananalita. Kaya nga po nung sinupil ako dito sa Dahig, pangalawang beses lang po yan na tinangka akong supilin. Yung unang beses ay isang komperensya po on freedom of religion. Kasi kasama ko yung isang Katoliko at ang aking PowerPoint presentation ay tungkol dun sa politisismo. Yung isang artwork na merong bayag at mukha ni Kristo na dinimanda ang CCP dahil pinayagan na ma-exhibit yan. Kami po itong mga yung abogado ng artist at syempre ng CCP na rin at napadismiss namin yung kaso kasi nga kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita or freedom of expression yung artwork na yan. No? Now, ang nangyari po doon sa unang-unang pagtatangka na ako'y supilin dahil ipapakita ko yung larawan na naging kontrobersyal doon sa politisismo. Ang sabi ng Katoliko na Rabid na nagsasalita rin doon sa forum na Freedom of Religion sa Brigham Young University, no? Ito yung mga Mormons, wag daw ipakita, wag daw akong payagang ipakita yung aking slide dahil yan ay offensive to religious feelings. Ang sabi ko dun sa mga organizers, napakalayo ng Utah para ako'y mag-deliver ng aking PowerPoint presentation tungkol sa politisismo at ang kahalagahan nga nito ay kabahagi ng freedom of expression at ang kabahagi ng freedom of religion ang freedom of expression. Kasi kung tutol ka sa teolohiya ng isang pananampalataya, ang panlaban mo ay mas mabuting pananampalataya. Yan ang sabi ni Chief Justice Puno. No? The cure to bad theology is better theology. At ang sabi ko, I would rather not deliver my paper rather than be suppressed. So sabi ko sa kanila, you decide, but no one will stifle my freedom of expression, particularly in an academic conference on freedom of religion, where freedom of expression is equally important as the freedom to believe or freedom of religion. Nagkaroon po ng pag-antala sa programa kasi hindi talaga ako pumayag na magpresenta ng aking presentasyon kung hindi ako papayagan na ipakita yung politisismo. At in the end, pinayagan akong magpakita ng politisismo. So yung nangyari po dito sa The Hague, ng abong akala namin ay miscommunication lang, pero ang totoo pala ay talagang may mga puwersa na ayaw ma-offend si Amy Marcos kapag kami nagvangag-vangag. Yan po yung pangalawang pagkakataon na tinangka na supili ng aking karapatan ng malayang pananalita at hindi naman po ako pumayag. Wala po akong personal na atake laban kanino sa nangyari sa Dahig. Ang aking binitawang salita lamang ay kung si Marcos Sr. at si Marcos Jr. hindi ako nasupil sa aking pananalita.
wala pa sigurong kahit sino na pupuwedeng sumupil sa akin. Anyway, going back, kaya naman po importante itong malayang pananalita, dun po kami unang nagkita ni Mayor, Digong Duterte. Dahil nagsabi ako na merong remedyo doon sa mamamahayag na kinukulong ni Speaker Nograles. At talaga naman pong doon sa finding ng UN Committee on Human Rights, hinighlight din ng komite bakit napakabilis ng conviction. Siyempre, speaker yung nagrereklamo, dinimanda sa kanyang distrito mismo ng Davao City. Natural, napabilis ng pagkakakulong. At ang sabi ko nga kay then Mayor Duterte ay meron po tayong pwedeng solusyon dyan kung hindi man magiging dahilan para siya ay mapalabas kaagad ng kulungan, ito po ay magiging dahilan para wala ng ibang mamamahayag na makukulong dahil sa kanilang propesyon ng malayang pamamahayag. Hindi naniwala una si Mayor Digong, no, na may ganyang remedyo. Kaya nga nung kami nanalo, at itong dahilan kung bakit kinukonsulta niya ako dati sa ICC, sabi niya po pwede pala yun ng isang international body gaya ng UN Committee on Human Rights ay magsabi na mali ang naging desisyon ng isang lokal na hukuman. Yun po yung kauna-unahang pagkakataon na na-realize niya kung gaano kaimportante ang international law na po pwedeng masabi na mali ang desisyon ng isang lokal na hukuman, no? Bagamat ito ay isang dayuhang body. Now, ang susunod na pagkakataon po na nagkaroon ako ng enkwentro kay Mayor Digong ay doon na sa Maguindanao Massacre. Again, kaya naman po kami na-involve sa Maguindanao Massacre kasi po ang pagpatay ng mamamahayag, yan po ay ang pinakamatinding pamamaraan para supilin ang karapatan ng malayang pamamahayag. 32 po yung mga mamamahayag na napaslang. So 32 counts na nalabag ang karapatan ng malayang pamamahayag. At kapag linabag mo ang karapatan ng mga malayang pamamahayag, hindi lang po yung buhay ng mamamayan ang nasupil at napatay, kundi yung karapatan ng taong bayan mismo na magkaroon ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mahigit 10 taon po ang ginugol namin sa Vista dyan. Siguro po, by way of hindsight, hindi ko alam kung tama yung naging desisyon namin. Kasi yung aming Center for International Law na aking sinimulan po, ang kanyang mandato ay talaga magsampa ng kaso sa Korte Suprema ng Pilipinas para nga po mapalakas yung ties ng domestic law with international law. Pero nangyari dahil kami pumasok ng appearance as private prosecutors sa Maguindanao Massacre, naubos ang oras namin at ang resources namin sa paglilitis. No? But anyway, na-convict naman po namin yung mga pumatay na mga mamamahayag at bagamat nagkakaroon po ng pending appeal pa, message has been sent na hindi po pwedeng pumatay, lalong-lalo na ng mga periodista and get away with it. Dahil pag pumatay ka ng periodista, talagang dagok yan sa karapatang mabuhay, dagok yan sa karapatan ng malayang pamamahayag, dagok yan sa karapatan ng taong bayan sa impormasyon. Matapos po yan, nagkaroon kami ng insidente sa PAL. Pabalik-balik po kasi nga ako ng Mindanao dahil sa Maguindanao Massacre. Nung minsan, na-delay yung PAL, nakasakay na kami sa eroplano. Tanghalian na yun. Mahigit 1 oras sa kami nakaupo, walang pagkain. So ako naman, very calm, kinausap ko yung bursar, yung head stewardess. At nagkaroon kami ng konting usapin kung bakit kinakailangan sila magbigay ng pagkain dahil tanghalian na at napakatagal ng delay. Siguro mga 10 minutos ako nakipagbalik-taktakan, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga pasahero. At after about 10 minutes of discussion, napumayag ko naman yung PAL flight na yon na humingi ng pagkain ng sandwiches at ng tubig para sa lahat ng pasahero. Kinalapit ako ni Mayor. Hindi ko alam na nasa likod ko pala siya habang ako'y nakikipagbalik-taktakan doon sa flight bursar. Sabi niya, ang galing mo talaga. Kaya idol na idol kita. Yan po yung 3 okasyon na nagkaroon ako ng enkwentro kay Tatay Digong. Ang pang-apat na nakita kami sa airport ng Davao, panahon po na eleksyon ng 2016, at humingi pa ako ng suporta sa kanya para sa aking party list. Sabi niya, Bong, tulungan ito, tulungan. Okay. So anyway, binigyan po ako ng isang distrito ni Tatay Digong noong 2016 election. Dahilan kung bakit number 6 yung aking party list sa lahat ng mga partido. Now, nung ako po yung nasa Kongreso, nagkaroon ako ng napakadaming enkwentro kay Tatay Digong. Bakit? Kasi alam ko, bilang dating staff member sa Kamara, ang susi para maisabatas ang lahat ng mga panukalang batas na iyong hinain bilang isang kongresista ay para ma-certify urgent. So ako po, talagang dahil kakilala ko naman si Tatay Digong, dahil nga kay Alexander Adonis, dahil sa Maguindanao Massacre,
nakikipag-communicate po ako sa kanya na kung pupuwede bigyan at isama sa legislative agenda niya yung aking mga panukalang batas. Ginawa naman po niya 'yan. In fact, isa sa dahilan kung bakit ako'y tumutol sa appointment ni Secretary Obial bilang kalihim ng, Secretary of Health, ang presidente, si Tatay Digong, sinabi na niya na kabahagi ng legislative agenda niya yung universal healthcare. Samantalang ito namang si Obial, nung nagpunta ng mababang kapulungan, abay, hindi kasama sa kanyang legislative agenda ang universal healthcare kasi hindi pa raw natin kaya bayaran ng universal healthcare. Kaya nga po, galit na galit ako noon dahil pinangako na sa akin ni Tatay Digong na suportado niya ang universal healthcare. At yan naman po talaga ang number one priority ko nung ako'y naging kongresista dahil nga sa nangyari sa nanay ko na bagamat hindi siya mahirap, talaga namang ni isang kusing walang natira sa kanya dahil siya ay nagda-dialysis ng 4 times a week doon sa mga huling panahon niya sa mundong ibabaw. No? Anyway, sinuportahan ni Tatay Digong yung aking universal healthcare. Bagamat ang sabi mismo ng Secretary of Health, hindi ang kabahagi ng kanyang legislative agenda. Sinuportahan niya yung libreng tanghalian sa mga nagugutom na mga kabataan. Sinuportahan niya yung libreng irigasyon para sa maliliit na mga magsasaka. Sinuportahan niya yung libreng wifi. Tapos, bagamat hindi ako ang primary author ng libreng tuition sa state universities and colleges, ito po talaga, sinabi ni Secretary Jokno ng DBM na ire-recommend niya pag-veto dahil hindi kakayaning bayaran ng gobyerno ang libreng tuition sa state universities and colleges. Doon ako napakausapan ng chairman ng House Committee on Higher Education na si now Governor Ann Hofer na kung pwede, kausapin si Presidente para pakiusapan na wag i-veto. So punta na naman ako sa Malacanang at ang sabi naman ni Presidente, hindi natin i-veto yan dahil naniniwala ako in investing in our primary capital which is our people. So hindi po na-veto ang free tuition in state colleges and universities. Kaya nga po pag merong isang senador ngayon na nag-aakin ng kredito para dyan, ang totoo po, talagang ibibito yan. Kaya lang, talagang linapitan ko si Tatay Digong at sinabi kong wag naman po natin i-veto dahil ito po yung talagang pinapanaginip ng halos lahat ng mga magulang sa Pilipinas na at least makapagtapos ng kolehiyo ang kanilang mga anak. Kaya naman po, nung ako'y inimbita para maging tagapagsalita, parang ang hirap tumanggi. Pero dahil nga, mantakin ninyo, isang taon at kalahati pa lang ako sa Kongreso, freshman pa ako, bagitong kongresista, ang dami ko nang naipasang mga panukalang batas. At yan nga ngayon, ang pinaka-importanting mga batas na isinulong at pinatupad ni Tatay Digong. Wala pa pong kahit anong batas na napapasa sa Marcos administration na makapapantay doon sa mga batas na isinulong natin na sinuportahan ni Tatay Digong. Pero ang talagang dahilan po kung bakit ako'y napatanggap na, yung nagpunta nga po ako sa Malacanang. Worried po ako doon sa mga pula nga tungkol dito sa war on drugs. So sabi ko, doon sa aking kaibigan na Suiso, na kasama kong nagsimula ng isang therapeutic centers. Ngayon po, meron na kaming mga 60 therapeutic centers sa buong Pilipinas para sa mga pinakamahirap na mga nalulong sa droga para bigyan ng alternatibo nga ang presidente sa war on drugs. Pinaalis po ni Presidente Duterte ang lahat nung kami nag-usap. Ang sabi niya, give us the room. So kami lang pong tatlong naroon. Ako, yung kaibigan kong Suiso na si Chris, at si Tatay Digong. At didiscuss namin kung ano po yung gawain ng NGO na sinimulan namin at that time, mahigit 15 years na of existence. At gist of it is, sinasabay po namin yung pagbabalita na mabuting balita sa mga kabataan na merong pag-asa ng habang buhay kay Kristo doon sa mga aktual na pangangailangan ng mga drug dependents kasama yung mga medical needs, counseling, education, and food and shelter. At ang sabi niya, alam nyo, I agree with you. Dahil pati ang nanay ko, hindi naniniwala that rehabilitation is possible without faith. At sabi nga niya, mga dalubhasa sa Amerika ay nagsabi na meron talagang X factor na dahilan kung bakit nagiging matagumpay ang pagbabagong buhay ng mga nalululong sa masamang droga. At bago po matapos ang meeting, una sinabihin niya si Senator Bongo, bigyan ng 300. Sabi ni Senator Bongo, 300,000 Mayor? Hindi, 300 million. Bago kami lumabas, tinawag din si Annalyn Tolentino, kapatid ni Senator Ton, bigyan ng 300. 300,000 Mayor? Hindi, 300 million. Talaga nagpipilit po si Presidente Digong na magbigay ng 300 million doon sa amin sa NGO para sa
therapeutic centers namin na itinayo. Hindi po namin natanggap yan. Kasi unang-una, ayaw talaga nila Senator Bongo at ng PMS na bigyan kami ng 300 million. Pero in the end, nagbotohan din po kami sa board ng aming NGO at sinabi na rin namin na siguro bilang isang NGO, mahirap tumanggap ng pera ng gobyerno. Pero ang dahilan po talaga kung bakit hindi namin natanggap yung 300 million, pumutok ang Marawi, yung ISIS, at ginamit daw di umano yung pera para doon. Pero sa totoo lang, ayaw talagang ibigay sa akin ng PMS yan sa amin. At mabuti na rin na nagdesisyon yung board namin na wag nang tanggapin dahil parang makakaapekto yung pagiging independyente ng NGO kung tatanggap ng ganang halaga sa gobyerno. So yan po ang kwento kung bakit napao ko, tinanggap ko na yung pagiging tagapagsalita dahil naniniwala ako na kung si Tatay Digong ay naniniwala sa pananampalataya bilang kabahagi ng rehabilitasyon ng mga biktima ng mga drug pushers, hindi totoo at walang katotohanan ng paratang na siya ay pumapatay ng tao. And the rest is history. Naging tapat po ako sa kanya dahil tinanggap ko ang hamon. Ang mga opinion ko bilang isang spokesperson, walang kinalaman sa mga personal kong mga paninindigan. Pero dahil ako po ay tagapagsalita niya, importante na ang lalabas lang sa aking bibig ay ang mga posisyon ng presidente. Kaya nga po kapag tinanong ako anong posisyon ng presidente sa death penalty, siyempre sasabihin ko sang-ayon. Bagamat isa po ako sa mga kongresista na humindi sa reimposition ng death penalty. Sa katunayan, bago po ako magpolitiko, ang pinaka-importanting project ko as an NGO person ay in coordination with the Dutch government. Hello, mga bangag sa gobyerno, malalim po ang aking working relationship with the Dutch government. At ang pinakamatagumpay ng proyekto ko with the Dutch government was the abolition of the death penalty in the Philippines. Kaya good luck po sa inyong pagtutol sa aking asylum dito sa Netherlands. In any case, yan ang dahilan kung bakit marami nagsasabi na doble kara daw ako. Dahil bigla ako nagbago na opinion. Hindi po ako nagbabago na paninindigan. Hanggang ngayon, tutol ako sa death penalty. Dahil alam ko po na hindi pa po mature ang ating judicial system. Hindi po dahilan para matakot ng kriminal ang pagkakaroon ng death penalty. Napatunayan na po ng mga ibang bansa na ang dahilan kung bakit nababawasan ang kriminalidad ay hindi ang death penalty, kung hindi pagpapatupad ng mga batas na epektibo. Siyempre, tinatanong din ako yung mga lowering the age of criminal liability for children. Siyempre, pabor si Tatay Digong. Ako, sa mulat-mula, tutol dyan. Pero pag ako tinanong bilang tagapagsalita, siyempre, yung pananaw ni Tatay Digong. Ganyan din po ang binabato nila sa akin pagdating sa ICC. Ako po talaga ay nasa likod ng pagsasali ng Pilipinas sa ICC. Ang kasaysayan po niyan, abay, nagkasampa pa kami ng kaso. Ginamit ko yung anak ko na si Bianca para nga mapilitan si Gloria Macapagal-Arroyo na isumite sa Senado yung Tratado ng Rome para tayo maging miyembro. Linagdaan kasi ni Gloria Macapagal-Arroyo yan, pero hindi niya pinadala sa Senado para magkaroon ng concurrence, para magkaroon ng validity yung pagsapi natin sa ICC. Ang sinasabi namin doon sa kasong yon, abay kung ayaw mong sumapi, huwag kang lalagda. Pero meron kasing EO na inisyu sa FBR na hanggang ngayon hindi pa nare-revoke na nagsasabi na kapag nalagdaan ng isang tratado, kinakailangan shall transmit to the Senate. Kapag sinabing shall, mandatory, hindi yan optional. So, sinubok pa namin na idaan sa kasuhan sa Supreme Court ang pagsumite ng Rome Statute nang para tayo maging kasapi ng Rome Statute. No? At bakit ko gusto maging kasapi ng ICC? Kasi ang Pilipinas po talaga, teatro ng labanan. Yung pinakamadugong labanan, in fact, was the Philippine-American War, kung saan binaliwala talaga ng mga Amerikano ang batas na umiiral kapag merong labanan, yung tinatawag na international humanitarian law. Ang Manila, second most ravaged city during World War II. At syempre, since World War II, merong labanan nangyayari sa Pilipinas sa panig ng gobyerno, ng NPA at ng MNLF. At importante na kapag hindi gumagana ang lokal na hukuman, merong mapupuntuhan ng mga biktima. Pero yun nga po, nakasaad din sa Rome Statute na hindi po pwedeng maghimasok ang ICC kapag gumagana ang lokal na hukuman. Now, wala pong inconsistency sa aking paninindigan na dapat tayo maging miyembro ng ICC. Doon naman sa naging papel ko na ako pa ang nagbigay babala sa ICC, sa isang Assembly of State Parties sa New York, na tayo'y bibitiw kung magpipilit yung prosecutor na magpatuloy ng investigasyon laban kay Tatay Digong. Bakit?
Kasi nga po, tayo naging kasapi lamang ng ICC kung dahil nga puwede lang magkaroon ng jurisdiction ng ICC kung hindi gumagana ang lokal na hukuman. At ang paninindigan ko na sinabi ko naman sa Assembly of State Parties diyan sa New York ng ICC sa UN headquarters, ang sinabi ko ay bukas po at gumagana ang lokal na mga hukuman. Sa katunayan, napakadami nating remedyo na binibigay sa ating mamamayan para maprotektahan ang karapatang mabuhay. Hindi lang po ang writ of habeas corpus, kundi na rin ang writ of amparo at saka writ of habeas data. At nung nagbigay-bigihan nga yung prosecutor at nagtuloy ng kanyang examination, tinuluyan na po ni Presidente ang pagbitiw at ang rekomendasyon ko, ituloy mo na rin. Dahil labag yan doon sa basihan kung bakit tayo pumayag sa pagiging kasapi ng ICC. At ngayon po, narito ako sa The Hague. Unang-una dahil pinapunta ako dito para tumayong abogado ni Tatay Digong. Hindi po nabigyan ng katuparan yan, partly because humingi nga ako ng asylum. Pero marami pa pong ibang dahilan yan at pinapasadyos ko na po kung ano ang mga nangyari at hindi nagkaroon ng katuparan na hindi ako naging abogado ni Tatay Digong. Pero meanwhile, itong akin nga po, haharap ako sa sarili kong paglilitis dahil haharap po ako sa unang hearing ng aking asylum application dito. No? At kung makikita nyo, papakita ko lang sa inyo ha. Yan po yung mga papeles na isusumiti ko. Yan, napakadami mga papeles po ang mga isusumiti ko. Hindi ko nga po alam kung paano dadalhin yan dun sa venue ng aking hearing kasi malayo po yung venue. 3 hours away from The Hague yung aking venue. At siguro ilalagay ko na lang yan sa isang maleta no, na may gulong para hindi ako mahirapan dalhin ng aking mga papeles. Meron pa rin akong suggestion kay VP at sa pamilya. Hindi pa po nila naaktuhan. Siyempre, tutol ang legal team ni Tatay Digong sa ICC dun sa aking suggestion. Pero ako naniniwala ako kasi tapatan lang. Wala na tayong aasahan sa ICC. Bakit? Well, sinabi ko na po yan. Unang-una, the ICC now is fighting for its sheer existence and survival. Na-desisyon na po yung huling kaso na pinagbistahan ng ICC. Ibig sabihin yan, since na-desisyon na yung kasong yon, wala na pong ibang kasong linilitis ang ICC kung hindi si Tatay Digong. At nung huling Assembly of State Parties, nung kailan labang, nagtatanong na ang mga bansa na kasapi ng ICC, dapat ba natin ipatuloy pa ang ICC na may budget ng 140 million euros a year, wala namang kaso nang nakabinbin para dinggin. Maraming mga akusado, di naman nahuhuli dahil yung mga gaya ni Putin, ni Netanyahu, hindi naman sila voluntaryong sinurrender na kanilang mga estado. So sa katunayan po, wala po ako masyadong inaasahan sa ICC dahil kung pawawalan nila si Tatay Digong, wala na pong saysay ang pagpapatuloy ng ICC. Kaya po ako humahanap na ng ibang remedyo bukod pa sa ICC. Hanggang doon na lang po yan dahil kinakailangan pamilya magdesisyon. In any case, importanteng I guess sa panahon na naghuhuling habiling si Tatay Digong, nabalikan ko rin yung aking naging journey sa sarili kong buhay. Kung bakit ako ngayon nawalay sa aking papiling ng pamilya, nawalay sa aking mahal na inang bayan. Unang-una, yan po ay dahil sa ating paninindigan. Kaya po ako nakikipagtulungan, kaya po ako nagiging tapat kay Tatay Digong. Unang-una, sinuportahan niya yung aking panukalang batas nung ako ay isang mambabatas. Mga batas ngayon na nagbabago ng lipunan sa mga pamamaraan na mas mabilis at mas epektibo kung ikukumpira dun sa mga panahon na ako'y aktivista. Universal healthcare. Hindi pa natin nakakamit ang libreng paggamot at libreng gamot gaya ng pinapatupad dito sa Europa. Pero papunta na po tayo doon. At meron na talagang mandato na kinakailangan gawin ng gobyernong lahat na kanyang magagawa para mabigyan ng libreng gamot at libreng paggamot. Libreng patubig sa mga maliit na magsasaka. Alam po natin na talagang kaya mahirap ang mga magsasaka at mahal ang presyo ng bilihin dahil nga po kulang ang suporta sa mga magsasaka. Ang katunayan, hindi tayo makapagsabayan sa ating mga karatig bansa sa Southeast Asia pagdating sa rice production dahil wala tayong natural irrigation gaya ng Mekong River. Kaya kinakailangan palawakin pa natin ang mga irigasyon. Libreng tuition sa state universities and colleges dahil yan ay pangarap ng lahat ng mga magulang. Yung AIDS law,
talagang hindi natin po puwedeng ipikit ang ating mga mata na nakamamatay ang AIDS. At yung mga pamamaraan para maiwasan ang AIDS, gaya ng paggamit ng kondom, ay sinasang-ayunan na rin ng Vatican. Dahil ito ay for health reasons. Kaya bagamat kontrobersyal yung aking national AIDS law policy, na binabaan ko rin yung age ng mga kabataan para humingi ng tulong sa mga doktor na hindi alam ng mga magulang, pinanindigan ko yun dahil nakakamatay po ang AIDS. Yan po ay realidad. Bakit hindi ako magiging tapat sa isang presidente na sumuporta sa ganitong mga pulisiya na walang ibang presidenteng sumuporta? Kinailangan ng Tatay Digong para magkaroon ng simula ng libreng gamot at libreng paggamot, libreng irigasyon, libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan, libreng Wi-Fi, National AIDS Policy. Hindi po ako humahanga lamang kay Tatay Digong dahil sa kanyang pagkatao. Humanga po ako sa kanya dahil binasag niya ang larangan ng politika at isinulong ang mga pulisiya na ako naghain sa Kongreso para magkaroon ng pagbabago at pag-unlad sa bansang Pilipinas. Gaya rin ng pagmamahal ng karamihan ng ating mga kababayan. Hindi po nila mahal si Presidente Digong dahil magaling siya kumanta. Hindi po nila mahal si Tatay Digong dahil magagaling siya magsalita o do kabahagian. Karamihan talaga ng mga mahirap, mahal si Tatay Digong. Bakit? Dahil binalik niya ang kapayapaan sa mga komunidad. Binalik niya ang takot sa puso at isipan ng mga kriminal, lalong-lalo na ng mga drug pushers at drug addicts. At bilang kabahagi ng NGO na gumagalaw sa mga pinakamahihirap na lugar ng Pilipinas, alam ko po ang kwentong mga karumal-dumal na kwento na nanggagaling po sa droga. Mga ama na walang awang ginagahasa ang sarili mga anak, mga sanggol, patayan, nakawan dahil sa droga. Hindi po importante siguro sa mga nakatira sa gated community ang ganyang kapayapaan dahil sila mismo gumagamit ng cocaine. Pero kung kayo po ay ordinaryong mamamayan, ang nais mo lang ay makauwi na ligtas ang iyong anak galing sa eskwelahan. Ang ibig sabihin po, hindi kami nagiging tapat kay Tatay Digong dahil lang sa kanyang pagkatao. Tapat po kami kay Tatay Digong dahil sa kanyang nagawang serbisyo sa bayan, liderato na naging dahilan para magkaroon ng pulisiya, para maging mas maunlad ang buhay ng mga Pilipino, at yung dangal na binigay niya sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga OFWs. Yung kanyang malasakit na pinakita na sa panahon ng COVID, inuwi niya ang mga OFWs bilang mga bagong bayani, all expense paid by the government. Wala pong kurap-kurap dyan. Wala siyang pakialam kung kinakailangan umutang siya para maiuwi ang lahat ng Pilipinong gustong umuwi noong panahon ng COVID. Saan po kayo nakakita ng ganyang leader? At miski darating na nga po yung panahon na naghuhuling habilin na si Tatay Digong, hindi naman po natin makakalimutan yung ganyang legacy niya. Hindi po. Kaya nga po ako na nagsimula na hindi naman ako supporter ni Tatay Digong. Nakita ko po sa aking sariling dalawang mata what a difference it will make kung yung presidente magsusulong na pulisiya na pangtao at makatao. Yan po ang tunay na dahilan bakit yung mga gaya ko na marami pang mga taga-suporta ni Tatay Digong ay nalulungkot. Dahil ang nais namin, yung nagbigay ng mas mabuting kabuhayan, mas mapayapang mga komunidad sa Pilipinas, sana wag ipagkait na sa sarili niyang inang bayan, sa kanyang syudad ng Davao na napaligiran ng karagatan, dun sana ang huling sandali ni Tatay Digong. Pagdasal po natin sa Tatay Digong. Prayers can move mountains. Salamat po. Bye-bye.